kanina na sinamahan niyo ako sa pag-house-to-house. Maraming salamat po. At sa inyo po lahat, minarapat ko pong ipakita yung nangyari kong interview sa akin ng isang media, si Camille, dahil po nasa sa isip ko na lahat naman po nung usapan namin, naging usapan, lahat po niya na itanong sa akin. Pati po yung pamilya ko, yung programa ko, yung ninanais ko dito po sa bayan natin, dito po sa bayan ng Dahil. At sa pag-ikot-ikot po namin sa mga barangay, naisip ko lang po ito. Kadalasan po sa kandidato, katulad namin, yung mga kandidato nagpapakilala, naglalakad ng plataforma, yung iba nangangako, yung iba pa ang naninira. Pero alam ko po na ngayon pa lang, kahit po dito sa inyo, ngayon pa lang alam ko, nararamdaman po ninyo ang kandidato na totoong nagmamalasakit. At sa punto po yan, ako po ay humihingi po sa inyo na ako ay pagtiwalaan po ninyo, maniwala po kayo sa akin, na ito pong pangarap po dito po sa bayan natin, sana tulungan niyo po ako, samahan niyo po ako na mangyari po ito dito sa bayan natin, dito sa bayan ng Dahil. Mahal ko po ang Dahil, nandito ang pamilya ko. At bukod po doon sa paghingi ko po sa inyo ng suporta para sa sarili ko, hinihingi ko rin po na pagtiwalaan niyo ang grupo ko. Nambuhin ko po ang grupo ko, matagal ko po itong pinag-isipan. Ayaw ko pong mapahiya sa inyo. Yun po ang katotohanan. Kaya bawat kandidato ko po bilang konsyal ay pinag-isipan ko po ng gusto. Unahin ko po na hinihingi ko pong pagtiwalaan ninyo. Sana po pareho kayo po na nasa sa isip ko. Na sana magkameron naman ang konting pagbabago pagdating po sa mga konsyales na inyong pagtitiwalaan. Unahin ko po itong nasa dulo. Ito po ay taga-Barangay 5. Nag-perform po ito ng maayos sa Barangay 5. Naging graduate kagawad, Barangay kagawad ng Barangay 5. At maayos po ang performance bilang Barangay kagawad sa Health and Sanitation. Yan po ay si Consyal Glenn Morales. Ganon din po itong susunod na babanggitin ko. Ito po ay pinagpapasalamat ko dahil po sumama sa akin. Nakausapin ko po siya, sabi ko malaking tulong para po dito sa bayan natin na siya ang gagawa ng ordinance at resolution at honor naman po dito sa bayan ng Dahil. Pagtiwalaan niyo rin po si Consyal Atty. Daniel Paitan. At ito pong pangatlo, nakasama ko po ito bilang konsyal. Ito po ay umupong SA Federation President. Umupong konsyal, ex-officio konsyal, noong nakaraang taon o nakaraang termino. Ito po ay magaling. Pag tumayo po ito sa unahan at may ordinansa ang ipapasok o resolution, paminsan-minsan tinetesting po namin ito ni Consyal Tom Tulingan. Sabi ko kay Consyal Tom, bro, pagtatanungin nga natin ito. Ready. Yan po ang kinabilib ko. Magaling mong Consyal Judy Rose Gallan. At kung pa po doon, ito po ay Certified Public Accountant. Yes! Nakabot! At ito pong nasa kaliwa ko, ito naman pong pinili ko. Bata, 22 years old. Bukod sa maganda na, ang tawag ko nga sa kanya, brain and beauty. Dahil kumatalino ito Supreme Student Council ng Mabini Colleges. President po siya. At malaki po awardee, hindi lang po ng region, pati ng national. Ito po ay pagtiwalaan natin. SK Chairman po siya ngayon ng Barangay ng Tagbak, si Consyal Angel Joy Gorosco. At ito pong susunod, ito po ay Barangay Kagawad.
ng Barangay Alalihaw. Nagpe-perform po ito ng maayos. Pareho ko din po nung naging barangay, kagawad po ako ng Barangay Burabo. Bukod sa mabait na, nagmamalasakit po sa kanya mga kabarangay. Alam ko po yan, alam ko at pumupunta po ako ng Barangay Alalihaw. Wala pong iba si Kunsyal Jerome Maherano. Pasabog! At ito pong susunod, bukod sa gwapo na po at Biko Soto ng Dako, barangay captain po ng Barangay 7. At ito po ay matalino, nagpe-perform po maayos bilang kapitan. Wala pong iba. Ang tawag na po natin sa kanya, Biko Soto ng Dae, si Kunsyal Botbinik Mago. At yung umalis po kanina, pero nakapagsalita, yung po ay kapitan ng Barangay Burabo. At nag-endorse ko po siya sa Barangay Burabo, katulad din po ng ginagawa ko ngayon. Sabi ko po sa Barangay Burabo, ito nga endorse ko sa inyo, alam kong hindi ako mapapahiya, kaya bakit hindi natin subukan? Ngayon po, tuwan-tuwa ang Barangay Burabo, nagpe-perform po ng maayos sa Barangay Burabo, at palagay ko po, magpe-perform din po ng maayos dito sa Bayan ng Dae. Yung po ay walang iba, si Kunsyal Untoy Timoner. At yung po ay hindi na iba sa akin, dahil yung pong bunsod ko, inagum na niya, agum niya, may duwang ako na kami, si Jeffrey Untoy Timoner. At ito po nga huli, hindi po nakapagsalita kanina. Nakasama ko rin po ito, kami po ni Kunsyal Tungturingan. Magaling na Kunsyal. Mahal-mahal po ng Barangay 2. Ngayon po ay incumbent barangay kagawad ng Barangay 2. Wala pong iba, si Councilor Nestor Danida. At ito pong hihingin ko natitira. Ito po ay magiging katuwang ko. Kung ako ang mayor, siya na ang magiging vice mayor. Nagbubuo po kami para sa Bayan ng Dae ng pangarap. Kahit nga po may isa pa kaming termino na dapat po ay kakandidatuhan pa namin bilang kunsyal. Pero dahil po sa pangarap namin, dito po sa Bayan ng Dae, kami po ay tumayana bilang ako ay mayor, siya ay vice mayor. Bigay niyo po sa akin, ito ang maging katuwang ko. At sigurado po, meron po tayong progresibo at maugmang dae, Vice Mayor Tungturingan. Sa inyo po lahat, ngayon pala pinapasalamat ko po ngayong gabi na ito pong kampanya namin ito, hinihingi ko po ng tulong sa inyo dahil mahirap pong mangampanya. Ang hiling ko na lang po, ako po ay paniwalaan nyo, pagtiwalaan nyo po kami. At sigurado po, sabi ko nga dun sa interview, unang-una, magsiservisyo po ako ng maayos kami at lalong-lalo na yung importante, magsiservisyo po ng may malasakit. Sa inyo pong lahat, maraming salamat po. Magbabanggit lang po ako ng isa pa po na inihingi ko po ng suporta. Ito po ay walang iba ang nakaupo pong congresswoman ngayon, si Congresswoman Rosemary Canales. At meron po akong ginagala kami, ang grupo po namin, na senatorial candidate. Yung po ay walang iba, si Senator Rodante Marcoleta. At ito po, mabanggit lang po ako ng issue na narinig ko. Para sa akin, ini-issuehan ako, hindi ko alam kung bakit. Ako daw po ay may sakit na, maluyan na ngayon, dahil na ngayon pwede. Hindi ko po ang gusto kong paluwasin, malubhak na ako o kung ano na. Dahil po siguro sa pagkandidato kong mayor. Pero po ang katotohanan, na-aksidente po ako. At nung ma-aksidente po ako, aram na ninda, dahil nagmamanila po sinda, hiniling po ninda ako kahit kung na-aksidente ako,
Nagpamanila po sa tuyang mayor na nakaturo ko niya. Nagpamanila po sa tuyang vice mayor. Ay baka niya si Agunya. Nagpamanila po mga konsyal para bisitahon ako dahil na-aksidente ako. Pero ang paluwas naman yan, dahil ko siguro sa politika at nagkandidato akong mayor, may sakit na daw ako, maluya na daw ako. Kaya kung bahala na po kami mag-intindi. Kaya talagay ko man po na iintindihan na ninyo po ang gusto sabihin sa politika. Ngunyan pong bagyo dito po, marami